Ayun, so time check is 8:06 na ng umaga. So nagre-ready na kami para ride out. Kasi meron pa kaming almost higit 100 kilometers pa na kailangan padyakan para makarating sa next destination namin, which is itong second day namin sa may Labrador, Pangasinan. So pagdating namin doon is beach gaming tayo. So hindi naman tayo mag-tent ngayon. So meron kaming i-rent na buong bahay. Then sa tapat nun is merong dagat. So dagat gaming muna tayo na mga bro. So para masulit natin yung mga biyahe natin. So ready muna din, konting linis lang dito sa campsite para walang maiwan na basura. Okay, so konting recap lang sa mga kaganapan sa ride namin ng first day. Alas 2 na madaling araw, pumadyak kami ng 40 kilometers ni Edsel mula Pampanga to Dunilupihan, Bataan. Pagdating namin sa Bataan, doon namin kinita si Ferwin na nanggaling naman sa Guagua, Pampanga. Then pumadyak kami ng another 40 kilometers mula Dinalupihan, Bataan papuntang Subic Pre-Fort Zone. After namin sa Subic Bay, diniretso na namin ang ride papuntang Tourism Office na Masinloc, Zambales na nasa 112 kilometers at doon na namin kinuha yung permit para makapasok sa Coto Mines. After namin makakuha ng permit to enter Coto Mines, pumadyak kami ng another 28 kilometers at doon na din nagsimula ang trail ride namin para makarating sa Coto Mines at doon na din kami nagpalipas ng gabi. So ito ang second day namin from Coto Mines ay papadyak kami papuntang Labrador, Pangasinan at doon na din kami magpapalipas ng gabi na aabot sa 135 kilometers itong day 2 ng aming West Luzon Loop. Right, day 2. Day 2. Coto Mines to Labrador, Pangasinan. So day 1 complete. Yeah. It's our second day. Coto Mines unlocked. Let's go. Good luck sa amin. Mahaba pa yung padyakan natin. Ayan, umagang umaga. Umpisa na ang pagsubok. So, hindi na ako masyadong mag-video dito palabas. Since na dinaanan na din naman namin papunta. So, update ko kayo mamaya pagdating na doon sa may main road, sa may highway. Ayun, so time check is 11:06. So nakalabas na tayo ng highway after ng last trail. Kaya binalikan namin yung pinasukan namin kahapon. So ito, nakakalabas lang namin. So bago namin tuloy yung biyahe namin papuntang Pangasinan, kakarga muna kami. Sobrang gutom na namin. So, mahaba-haba pa yung papadyakan namin, nasa 100 kilometers pa para makarating sa may Labrador. So kain muna tayo. Solid, no? Galing niya na. Kumain na. Sarap daw umiadjust dito. Ayun, so napansin ko lang dito sa may part na Masinloc. And ngayon, nandito kami sa may bayan. Sa bayan ng Candelaria, Zambales. Is napakaganda ng kalsada nila dito. Asfaltado na sobrang kinis. Though may nadaanan kaming tulay na ginagawa doon. Then at the same time may mga lilim na madadaanan pero di siya po, pero may mga puno-puno na para magbigay ng lilim. Then medyo mainit dito and malakas yung hangin. So papunta kami ng Dasol, then tagos kami papuntang Labrador sa may Pangasinan. Ano, mapuno yung kalsada nila, oh. Ang ganda. Siyempre bilang siklista kailangan din natin ng ganyan. So dahil sa sobrang init, kailangan din natin ng lilim. Pero syempre, pagdating dito sa may part ng Zambales, Pangasinan, expected na natin yung mga ganito, mga ahon na nagpapahirap sa atin sa ride natin. Ayun, so pagdating dito sa may bayan ng Infanta, di ako sure kung Pangasinan na to or Zambales, pero may dinaanan kami kaninang checkpoint para siyang boundary. So hinala ko yun yung checkpoint or yung boundary ng Zambales at Pangasinan. So dito kami ngayon sa may Infanta na napakaganda na kanilang kalsada. Utal-utal na ako. Tsaka kinagandahan kahit maaraw, pili lang yung mga lugar na mainit pero yung hangin is malamig. Pero malakas makaitim itong ganito. Padyak pa tayo. Mahaba-haba pa. Nasa 60 kilometers pa bago makarating ng Labrador.
Matatay ka na naman yan. Halo-halo po. Ay, naisalamat po. Malaking tulong ang halo-halo ninyo. Sa gitna ng mahabang kalsada ng dulo ng Pangasinan, nakakita kami ng halo-halo. Shoutout, Bayambang. Pasagit yan. Eh, sana, sakto, Bayambang Pangasinan na kami. Sa susunod niya, magkakasunod na to sa Dasol. Pag nalagpasan na namin yung Dasol, sabihin malapit na kami. Round 2. Ako may nabitin ha. Ayan, Dasol na tayo. Right. Ito, kanina pa naglilihi ng pakwan to eh. Yeah. Nasa ano pa lang kami, Sambales, naghahanap pa ng pakwan. Ito, pagdating sa Mabini, nakakita ng pakwan. Hindi, ano eh. Dissatisfied ba yung ano mo, cravings mo? Masarap, malamit. Pampakot doon. Tamis nga. Parang lasa pasabaw. So, time check natin is 5:57. 5:57 na ng gabi na. So dito tayo sa may bypass road ng Alaminos. So mga ilang kilometro na lang makakarating na tayo sa ating destinasyon. So update ko kayo mamaya since napadilim na. Wala na akong magpapakita sa inyo na maayos. So kita-kits tayo dun sa may tutulugan namin. Pagdating dito sa may bayan ng Suwal, Pangasinan, nag-decide na kaming kumain ng aming dinner para pagdating namin doon sa tutuluyan namin sa may Labrador, Pangasinan is diretso pahinga na lang. Sakto meron kaming nakitang masarap na kainan dito sa tapat ng mga bilihan ng mga daing sa Suwal. Alright, and we're here. Oo, may gate pala. Ayan o. Doon yung dagat, men. Doon yung dagat. Sa likod. Tao po. Ay, hello ate. Ayan na, paglabas mo. Ayan, so nandito na rin tayo sa wakas. Saan po yung room namin? Madali kumikibo. Mga pagod ba kayo? Ayun, so time check is 8:12. And kakarating lang namin dito sa aming tutuluyan ngayong gabi. Dito sa may Laois ba yun, men? Laois Homestay dito sa may Labrador, Pangasinan. So konting recap lang, bali ride out kami sa may Coto Mines mga 9 AM ng umaga. Then paglabas namin ng main road sa may highway, nag-lunch muna kami doon. Nakarating kami doon mga past 11 AM na. Then after namin mag-lunch, mga past 12. Past 12. Yan, so tinuloy namin yung ride namin papuntang from Masinloc to hanggang dito sa Labrador. Grabe, di namin expect na gagabihin kami. Kala namin nabot kami hanggang 6 eh. Kaso inubos kami ng mga ahon.
masyadong malupit ang Dasol. Mula sa Dasol, sa may Burgos, then dito sa may Suwal. Mabini, Suwal, hanggang makarating dito sa Labrador. Then yun, pagdating sa may Suwal, nag-dinner na din kami para din na kami mamili ng pagkain. Alam mo yung tipong padyak ka ng padyak, di naubos yung kalsada. Oo, ngayon. Pero kinagandahan kasi ride out kami, medyo late tanghali. Hindi namin inabutan na sobrang init yung Dasol and Burgos. Oo, tsaka yung last pag galing ng photo, di ba naalis? Oo. Nandun pa. So yun. Kaya doon kami nagtagal kasi ginapang namin lahat ng mga ahon doon. Kasi nag-reserve kami kasi sobrang haba pa na ito eh. Then may bukas pa. May 150 kilometers pa kaming ride pauwi ng Pampanga. Bukas ba? Parang nakakita ko sa ng mga titong galing trabaho tapos nakabike na umuwi sa trabaho tapos nag-inom. Foreigner. Foreigner. Yun, so good morning. So ito na yung third and final day ng ating year-end ride sa ating festive 500 km challenge. So dito pa din kami sa may Laois homestay dito sa may Labrador, Pangasinan. So yung time check natin is 6:31 ng umaga. So ride out na tayo pauwi ng Pampanga. Then bago tayo ride out, silipin muna natin yung beach dito sa may tapat. Kasi kagabi pagdating namin dito is madilim na, kaya wala na kaming nakita. So ngayon, tara, ride out na tayo. Wala na kayo nakalimutan? Yan yung dagat to. Ayan, so ito yung pinagstayan namin kagabi. Itong Laois homestay dito sa may Labrador. Tapos yung tapat niya, ayun. So dagat na. Ewan ko lang kung kita na sa camera, pero ayun, sobrang lakas ng alon. Kaya pala kagabi, habang nagkikwentuhan kami at may konting inuman, is ang lakas ng tunog ng alon sa dagat. So katabi lang pala namin. Bundok pala yung likuran natin. Sa mapa kasi, yung kinalalagyan namin, dagat sa dito. Then pag yung dito, palabas ng ilog yan eh. Ilog yun dito sa kabila namin eh. Ewan ko anong ilog yun. So i-flash natin dyan sa screen yung pangalan ng ilog. Tapos palabas dyan yung ilog, magkikita sila ng dagat. So nasa gitna kami. Tapos bundok doon sa kabila. Ayan, so bago tayo ride out, picture muna tayo dito sa may dagat. Grabe oh, ang lakas ng alon. Wow, ang luwang. Grabe, ganda pala ng dagat. Panalo. Wow. Grabe, ganda ng dagat talaga. Solid. Wow, di namin expect na ganito kaganda yung dagat nila. Ganda, no? Panalo. Grabe. Tsaka ang linis ng dagat, wala mga bato-bato. Grabe. Kaganda. Tapos may bundok sa likod, oh. Ayun, so bali ginawa lang talaga namin dito sa may Labrador is nagstay lang talaga, nag-overnight para makapagpahinga. Hindi na namin nakuhang maligo sa dagat kahit na sobrang ganda pala ng dagat dito since napauwi na din naman kami. Malayo-layo pa yung papadyakan namin kaya nag-decide kami na umuwi na. Then para syempre para makapag-prepare na rin para sa mga darating na bagong taon. At least may 2 days pa kami para makapagpahinga pag uwi ng bahay. Ganda, no, bro? Grabe, ganda talaga. Yan! Ginagawa mo. Bilis na lang! Sikat ako! Asal sa mga! As ng tunog ng yung hampas ng alon kagabi. Yung tubig pala umaabot hanggang dito sa may taas. So nag-low tide lang kaya ang layo niya ngayon. Pero kagabi, nandun kami sa may tinuluyan namin. Dinig na dinig namin yung hampas ng alon. Parang sarap bumalik dito, no? Oo, maraming oras. Kaya West Loop ulit. Baligtad. Hindi na lang parang
one way lang, tapos uwi na. Kasi malapit lang po eh. Ganda. Ayan, so ride out na tayo. Ito pala yung mga bakawan na dinaanan namin kagabi. Kasi dumaan kami dito, madilim na. Then yan, nakikita namin yan sa kadiliman. Yan, yung mga bakawan na yan sa gilid. Tapos ng tubig, ang daming isda. Ngayon, so labas lang tayo dito, papunta sa may main road. Tapos hanap tayo ng almusal. Then tuloy natin yung ating biyahe. Grabe ah, umagang umaga. Kahit Lusong, ang bagal namin. Sinasalubong kami ng napakalakas na hangin. Edwin ngayon, wow, ang ganda ng bundok. Ganda. Sabi, init na. Ayun, so time check is 7:28. And nandito na tayo sa may Samat, Bugalyon. So nag-decide kami, nag-stop muna dito para mag-almusal. Kasi kape lang yung kinarga namin kaninang umaga dun sa may resort na tinuluyan namin. So ito, kain muna kami, then saka namin tuloy yung ride. So dito tayo sa may Mang Jose Unlimited Rice. Sarap naman ang ulam nyo to. Wow, dinakdakan, tapos pusit. Ay hindi, dinuguan. Ano yung order mo bro? Atay, balon-balon. Atay, balang-balunan, lechong kawali, and dinakdakan. Legit. Mas masarap daw kumpara doon sa kinain nating dinakdakan doon sa Tarlac. Buti sinabi mo na tumigil na tayo eh. Nagugutom na ako kanina. Yung tiyan ko, gumagano na. Tataka ako ha. Tumutunog yung tiyan ko. Ano po? Hindi pa kami nakaka-10 kilometers. Gutom na ako. Hindi, di tayo naganda eh. Kape lang. Tapos ang bigat pa ng padyak natin, mahangin. Hindi ko nakakaramdam eh. Hindi ako ni-effort ng 25. Karga siya eh. Mabigat. Tapos gutom ka pa. Ayun, so ito pala naging setup ng aking bike. Di na ako naglagay ng handlebar bag. Frame bag na lang from Sakit. Then saddle pack from Sakit. Sa frame bag, nandito yung mga gadgets ko, mga electronics, mga headlights, chargers, wallet, dyan ko nilalagay. Then dito, isang water bottle tool. Dito yung mga pang repair ko if ever na masiraan man. Then sa likod, dito lahat yung mga damit ko. Yan lang yung setup ko para medyo light pack. Wala na ako nilagay ng handlebar para medyo aerodynamic. Then yung ating mahiwagang mug. Tapos fender para di masyado maputikan. Tapos nagpalit din pala ako ng tires. Yung sa video ko last time, yung pumunta ako sa Cycle Sembro. Kasi nga nagkaroon ako ng store credit. Tapos kumuha ako ng Cinturato, Pirelli Cinturato na 700 by 40C. Ito yung gravel age, yung Nabi na version ng Cinturato. So shoutout kay Sakit Page para sa ating bike bags. Ganun din gamit ni Edsel, mga Sakit bags. Sakit, number 1. Yun o. Pero siya naka-handle ba ba? Turon. Tapos ito yung kay Pearl. Yan, naka siya. Full carbon, MTB. XTC Advance. XTC Advance, full carbon. XC bike. Tapos naka-carrier siya. Kasi medyo kargado yung mga bag nito eh. Daming power bank.
Ayun, so time check is 8:19. Ngayon, kakatapos lang natin mag-almusal. And tuloy na natin yung biyahe natin. So yung next bayan na aabutan natin after dito sa may Bugalyon, Pangasinan, is sa may mga Tarem, Pangasinan na. So malapit na yun sa Tarlac. So tuloy-tuloy na yun. Pagdaan natin ng mga Tarem is Tarlac na, then Pampanga. So nasa 118 yung kailangan pa natin padyakan bago makabalik. So finally nakarating din tayo dito sa may bayan ng Aguilar, Pangasinan. Grabe, dinanas namin palabas ng Bugalyon. Sobrang lakas ng hangin. Yung tipong lusong na, tapos takbong 23, sobrang bigat pa. Effort talaga. Ang lakas makalaspag ng hangin. So buti na lang medyo humina-hina na dito, pero may hangin pa din. Grabe, mas malala yung hangin dito pagdating ng Aguilar. Nasa Kapatagan kami, medyo lusong yung takbo namin, 16. Gapang. Mahirapan. Ang lakas makalaspag nito. Yung tipong wala ng ahon sa ruta namin, pero yung takbo namin para kaming umaahon. Sobrang kunat, patag, pero ang bigat talaga. Lakas makalaspag, makalaubos ng lakas. Grabe, hirap. Isip. Kumusta? Na-peak tayo. Akala natin madali na yung pauwi. Ang hirap din pa. Para mas mahirap yung pauwi, yung third day namin. Alam mo yung puro palusong yung daan, pero takbo namin para kami umaahon ng nasa 17%. Sabihin mo ng ganong average yung effort. Ganong kahirap. Patag lang yun. Takbo namin. Mabilis na yung 20. Tapos pagod pa yun. Trangkuhan na yan, ha? Trangkuhan na. So, ang hirap. Lakas ng hangin. Alam mo yung kinain natin masarap? Wala na. Wala. Ayun, so time check is 9:48 ng umaga. Ayun, nandito na tayo sa may bayan ng mga Tarem, Pangasinan. So maya maya makakalabas na tayo dito. Then sunod na yung Tarlac. Ay! Yo! Hindi ko alam kung malungkot ka o masaya ka eh. Ayun, so time check is 10:36 na ng umaga. Eh, nandito na tayo. Tatawid na from Pangasinan to Tarlac. Ayan, San Clemente. Then after dito is Kamiling. Ayun, so time check natin is 11:15 ng umaga. Or magtatanghali na. Eh, nandito na tayo sa may bayan ng Kamiling, Tarlac. Kambing! Kambing, kambing! Lambingan sa highway. Lambing. Nabigla. Kung mapapansin ninyo, itong kainan na pinuntahan namin, para siyang 24 hours. Kasi bahay siya sa itaas. Then open sa dito, wala siyang gate. Nasaraduhan. So ibig sabihin 24 hours since na ang daming ulam na nandyan. Tapos may mga alak pa nga eh. Kahapon pa kami nagkikrave ng ganito, papaitan. Sa Tarlac lang kami makakakain ng papaitan. Tapos may libreng sabaw pa. Sisig at kaldereta. Kambing lahat yan. Oh, kambing, pati yung sisig kambing. Kambing. Ayun, sisig na kambing. Ay, sisig kambing. Sisig kambing. Kalderetang kambing at papaitan, syempre kambing. Yung sisig kambing nila dito, ibang klase. Para siyang kinilaw sa suka. So hindi siya inihaw. Inihaw ng konti. Kinalaw. Tapos hindi siya sinisling. Tapos pinantimpla is suka. Ayan. Kaya puti yung sabaw. Kinilaw sa suka. Masarap na pampulutan. Kasi ito yung kalderetang kambing. Yan, masarap din yun. May itsura pa lang, parang nagmamantika. Sarap ng kaldereta.
Init. Grabe, first time ko madaanan to Nambalan na to, Nambalan Tarlac. Kadami palang ahon. Buti di na gaano mainit. Ayan na, puro ahon. Di ko lang alam kung dito dumaan yung Audax Tarlac. Pero feeling ko dito, kasi mas safe dito, kundi lang yung mga sasakyan eh. Yung nga lang, maraming ahon. Grabe, ang haba ng Santa Ignacia na yun. Di naubos yung mga ahon. Dasol Park. Mas marami pa siyang ahon kaysa sa Dasol. Non-stop yung mga ahon na ito eh. Kung akala ko, yung pauwi namin is pinakamadali. Hindi pala. Scam. Kasi palabas pa lang kami ng Pangasinan, puro malalakas na hangin yung sumalubong sa amin. Tapos pagdating namin ng Tarlac, which is dito sa may Santa Ignacia at papunta ng Tarlac City, puro ahon naman. Grabe. Yeah, traffic ang inabutan namin dito. Medyo traffic nga lang dito, papasok ng Tarlac City. Check natin is 3:46 na ng hapon. Nandito na tayo sa may Bamban Tarlac. Malapit na din tayo makatawid ng boundary ng Tarlac at Pampanga. Malapit na din matapos ang ating West Luzon Loop. Nasa ilang kilometro na lang makakauwi na tayo. Ayun, so finally nakatawid na din tayo ng boundary ng Tarlac at Pampanga. So dito na din magtatapos ang aming West Luzon Loop na inikutan namin mula Pampanga, Zambales, Pangasinan, Tarlac at pabalik ng Pampanga na nagtotal ng halos 500 kilometers in 3 days. So shoutout din sa mga nakasama ko sa ride na sila Ferwin and Edsel. 3 days ride na napakasaya, puno ng adventure at tawanan. So big thanks din syempre sa John Wilkie Bike Shop sa gamit nating Soma frame, Safe Cycling Performance and Pedaling page para sa bike gears and bike care products na gamit natin, Camelback page para sa hydration pack na ginamit ko sa ride na ito, Zakit Philippines para sa mga bike bags na ginamit natin para sa ride na to kung saan natin nilagay ang ating mga gamit, Champ Bike page para sa K-Plus helmet, Attack Lifestyle para sa Attack long sleeves na suot ko sa ride, sa Trucks Philippines, Black Mamba, Courier Philippines, Fitbar, MMT Pro Bikes. So Happy New Year, more blessings and more power sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kapedal na sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. So ako nga pala si Jeno Cuenco, ang siklistang kabalen. So hanggang sa susunod na adventure, ride safe mga kapedal.